Viral to ngayon si ano si Madam 2.0. Si Madam 2.0, guys. Alam nyo, ito lang masasabi ko Kung maapanood man ni Inday Sara tong video natin. Oo. Madam, sisantihin mo yung ghostwriter mo. Or kung ikaw talaga yung sumusulat ng mga statement mo, kung ikaw talaga yung sumusulat, sisantihin mo yung sarili mo. Kumuha ka ng mas maayos. Nakakailang palya na siya sa mga statements niya. Lahat ng statement niya, boomerang. Bumabalik sa kanya lagi, guys. Oo. Ang weird kasi ang pangit kasi nung nung birada niya. Kasi bumabalik sa kanya yung mga birada niya. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. At ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarte, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Kahapon kasi nag-comment si Senate President Cheese Escudero. Nagkomento tungkol sa mga rants. Sa mga rants ni Sara Duterte. For example, bago ko puntahan to. Example, yung mga bumubumerang sa kanya mga statement niya. Sabi niya, we deserve better. Filipinos deserve better. Sinabi naman niya talaga yun. Totoo rin naman yun. Filipinos deserve better. Paano bumalik sa kanya? Naglabasan lahat ng mga kabalbalan niya sa DepEd. Kung gaano siya kawalang kwenta sa DepEd. Kung gaano siya kawalang kwenta as Vice President. O di lalo siyang napahiya. Ang balik tuloy sa kanya ngayon, we deserve a better Vice President. Correct, we deserve better. We deserve a better Vice President. Bumalik Back to you. It always comes around. Back to you. Na John Mayer si Inday. Oo, Sara, kung mapapanood mo tong video na to at mapag-uusapan natin ang iyong mga pag nilalabas na statements, ganyan-ganyan, sisantihin mo po ang sarili mo. Kasi kung ikaw ang sumusulat, sisantihin mo po yung sarili mo at kumuha ka ng eksperto. Anyway, ito kasi nangyari kahapon. Si Sara, di ba nga nagra-rant siya recently, no? Against the administration, etc. May mga rant siya. So, nagsalita rin si Cheese Escudero. Ang sabi niya, the statements of Vice President Sara Duterte should not be surprising following her resignation from the cabinet. Wag na tayo mag-ulat doon. Kasi baka yun ay resulta ng kanyang pag-alis bilang miyembro ng gabinete. Kung ano daw yung nakakalito is, what is perplexing is her questioning the absence of a flood master plan 2 years into the administration of PBBM. After the previous administration had 6 years to develop one but was unable to do so. Sopla si Sara, guys. Alam niyo si Senator Cheese. Simple lang bumira to Pero pag bumira siya, alam niyo na ma-imagine niyo yung yung paano siya magsalita. No? Imagine niyo kung paano siya magsalita, kung paano siya maglabas ng mga statement. Tapos kapag binabasa niyo to, imagine niyo yung voices niya. Yung voice niya. Voices. Ayun, imagine yung boses niya. 'Di ba? Parang simple lang yung banat, 'di ba? Matagal nang problema ang pagbabaha sa bansa, sabi ni Cheese Escudero. Kung meron kasing nagawa na o nasimulan man lang pa noon, di meron na po sana tayong napatupad na ngayon. Ang sama! Ouch! Burn! Pakuha nga ng burn ointment! Get some ice!
My God, dish burns! Totoo naman kasi, mga kotsero, nagkaroon ng 6 na taon si Digong. May 6 years siya. Tapos, hanggang ngayon, bumabaha pa rin. Tapos, in fact, mga kotsero, nung panahon nga ni Digong, ang dami ring baha. Oh, baka nakalimutan nyo yung kay Odette. Ang daming major floods nung panahon na yon. Oh. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng 6 na taon, yung tatay ni Digong, yung tatay ni Sara, si Digong, nagkaroon ng 6 na taon, pero, hindi niya ginawa. So, tapos ngayon, itong si Sara, magde-demand ng flood, or naniningil, quote-unquote, ng flood control master plan. Oo. Sumagot dito si Sara. Sumagot siya dito. Ang sabi ni Sara, meron kami, no? Yun ang sinabi ni Sara. Ito yung, panoorin natin yung balita tungkol dyan. Vice President Sara Duterte na meron na umanong nabalangkas na flood control master plan ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, nagbitiw ang bise ng panibagong patutsada laban sa mga lider ng bansa. Puro patutsada? Walang tinukoy na pangalan, sabi ng bise, ang mga pinuno ay hindi raw dapat mabuyo ng pera, cocaine o champagne. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kasunod ng kanyang mga batikos laban sa Administrasyong Marcos, kabilang ang tungkol sa kawalan ng flood control master plan ng bansa, muling bumanat si Vice President Sara Duterte. Sa inilabas niyang pahayag ngayong araw, sabi niya, noong paraw 2016, may pinasimulan na ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na Master Plan and Feasibility Study for Flood Control. Nailathala daw ito noong July 2023. Kaya tanong niya, baka raw gusto nang ponduhan ang mga infrastructure projects na naaayon sa Master Plan. Alam niyo mga kotsero. Sige, tuloy natin dito. Hindi malinaw kung anong master plan ang tinutukoy ng Vice Presidente. Pero noong 2023, merong inilathalang master plan and feasibility study for flood control and drainage para sa Davao City ang Japan International Agency o JICA. Matapos itong hilingin ng Administrasyong Duterte, sa kanyang pahayag, pinasalamatan nga ng Vice Presidente ang JICA. Okay, balikan natin yung punto na yan. Ito yung statement niya tungkol dyan eh. Meron pa siyang dyan, how to command drama niya. Diyos ko, DepEd nga, hindi mo na command ng maayos buong Pilipinas pa. But anyway, ito yung claim niya. Kaya nga mayroong nagawa ang PRRD administration sa flood planning. Nasimula noong September 2016 at na-publish noong Hulyo 2023 ang master plan and feasibility study for flood control and drainage para sa Davao City. Okay. So, ganito pala. Okay. So, naiintindihan ko na ngayon. Yung binild up niya, yung niyayabang niya, yung sa flood control ng Davao City. Oo. Akala ko naman buong bansa. I mean, seriously, nag-flex ka ng isang bagay na nung i-flex mo, parang pang national, pero hindi naman pala, pang Davao City lang. So, ang binibuild up niya, mga kotsero, yung tawag dito, yung flood control management master plan for Davao City. Davao City lang pala. Oo. So, sige, wait lang. Unahin natin yung flood control management program ng Davao City. Oo. Kasi, mga kotsero, kung babalikan ng history, ito po yun. Nirelease po yung study, yung Flood Control Master Plan Feasibility. Feasibility pa lang to mga kotsero. Feasibility. Ibig sabihin, yung posibilidad kung paano gagawin ang Flood Control Master Plan sa Davao City. Hindi pa ito yung project. Ang nagpondo po nito, mga kotsero, ay JICA. Japan International Cooperation Agency. Makikita nyo naman sa ilalim Ayan, Japan International Cooperation Agency. Ngayon, mga kotsero, meron po ako natuklasan dito. Kasi papansinin nyo, July 2023 lang nilabas. Pero kailan to nag-umpisa? 2018 pa. So, 2018 pa to.
Ayan, no? JICA and DPWH sign pact on Davao City flood control and drainage project. Ayan. DPWH website yan. Ngayon, mga kotsero, ito yung una kong tanong. April 23, 2018 siya napirmahan. Kita naman dyan, nakasulat naman eh. Pero mga kotsero, dapat ang deadline nito ng feasibility study, ayan, no? Feasibility study, 24 months. So, within 2 years. Bakit within 2 years? Kasi mga kotsero, within 2 years, meron pang pagkakataon si Digonggong na ma-implement yung feasibility study. Sakto yun eh. 2018 to 2019, 2019 to 2020, o di 2 years. 2 years. Meron siyang 2 taon for the feasibility study. Okay. So, bakit natapos siya 2023 na? Yun yung una kong tanong. Bakit nagkaroon kayo ng delay? Tapos ngayon, maniningil kayo sa Marcos administration na pondohan yung proyekto. Gusto nyong pondohan ng administrasyon yung bagay na inumpisahan nyo nung panahon ng tatay mo pero hindi nyo tinapos. Okay. Yun yung una nating punto dyan. Pangalawa, habang ongoing yung feasibility study, habang nagpapatuloy, meron pa rin feasibility study eh. Kasi mga kotsero, kailan ba bumaba si Digonggong? 2022. So, ibig sabihin, kailan lumabas yung feasibility study? 2023. Ayan, no? July 2023. Ongoing yung feasibility study, pero naggawa kayo, naglabas kayo ng 51 billion pesos para sa flood control. Anong ibig sabihin yan? Kasi no, 2020, 2021, 2022. So kayo, ang nangyari mga kotsero, habang ongoing yung feasibility study, pinag-aaralan pa eh. Pinag-aaralan pa kung saan maganda maglagay, anong klaseng flood control yung gagawin, etc. etc. Anong klaseng drainage yung gagawin, etc. etc. Pinag-aaralan pa, kaya nga may feasibility study eh. Yun ang punto ng feasibility study. Pag-aaralan mo kung paano ang pinakamagandang diskarte sa flood control ng Davao City. Pero si Pulong Duterte nangalap ng budget para sa flood control. 13 billion noong 2020, 25 billion noong 2021, 13 billion noong 2022. Saan nyo ginamit yan? Pang flood control yan eh. Dapat. COS said the 51 billion budget should have been used for flood control projects in Davao City. So, ibig sabihin, gumawa kayo ng flood control, the flood control project that is outside of the master plan. Bakit? Wala pa kayong master plan eh. So, ibig sabihin, lahat ng binabato mo ngayon kay PBBM, kayo ang unang gumawa. And, may I remind you, kung napapanood to ni VP Sara itong video natin, may I remind you, VP Sara, baka po nakakalimutan nyo na ang Metro Manila ay may sarili niyang flood control management master plan. Ayan galing sa World Bank yan Flood Management Master Plan for Metro Manila Project. Kailan to nag-umpisa? 2015. So, ang tanong ganito. 2015 pa pala na umpisahan yung proyekto para sa master plan. Ano nangyari? Anong ginawa mo, BP? Sa 6 na taon, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, anong ginawa ng tatay mo dito sa Flood Management Master Plan for Metro Manila? Gusto niyong sabihin ko sa inyo, mga kotsero,
Huwag niyo kong kalimutan, ang gumagawa po ng flood management projects for Metro Manila ay MMDA. At huwag niyo rin pong kalimutan na noong 2023 na flag ng COA ang MMDA dahil out of 47 projects, 25% lang ang natapos niya sa span of 2018 hanggang 2020. Ano masasabi mo doon, VP Sara Duterte, kung nanonood ka ng channel natin? So, ibig sabihin, during the time of Digonggong, meron ng master plan. Anong ginawa niya? Wala. O sige, sabihin na natin, i-consider na natin yung 2020. O, pandemic yan. Walang ibang nagawa, puro pandemic. Ang mahal namin Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano nangyari sa 2018? Ano nangyari sa 2019? Sabihin natin 2020 mahirap talaga, hindi makapag-start ng flood control program. Ano nangyari sa 2021, 2022? Wala. Imagine 2023 COA report na lumabas na nagkaroon ng aberya sa MMDA na nung panahon si Artes na ang humahawak ng MMDA nung panahon ni Digonggong. Kay Artes na yan. Ano nangyari? Wala. 2023 lang nabuo na walang nangyari sa Flood Control Management Master Plan ng Metro Manila ang MMDA. So saan nyo dinala yung pondo? Balikan na lang muna natin yung sa Davao City. Balikan natin, BP. Sana masagot nyo rin to. Nakailang baha sa Davao City? January, May, and July. Itong tatlong baha ng Davao City, lubog ang Davao City. Actually, tama si VP Sara nung meron siyang isang binanggit na nung nitong 2 beses daw siya nakaranas ng baha sa bahay nila sa Davao City. Oo. Tama siya dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi binabaha talaga ang Davao City up until today. So, ibig sabihin, VP Sara, maski nung panahon mo, ilang beses ka naging vice mayor, ilang beses ka naging mayor ng Davao City, hindi mo ginawa ng solusyon ang problema ng pagbaha sa inyong lugar. Imagine, what kind of a local chief executive are you? People of Davao City, you deserve so much better. Alam nyo, minsan nga iniisip ko, baka hindi kaya narinig sa atin ni VP Sara. Yung you deserve better. Alam niyo kung bakit? Kasi di ba itong mga nakaraang simula June, itong June, July, something like that. Simula nung binabati ko sa atin si VP Sara, lagi nating sinasabi, Davao City, you deserve better. You deserve better than a Duterte. Siguro nakarating kay VP Sara. VP, Davao City deserve better daw. Ay, gamitin natin. Gawin natin pang national. Oo, the Filipinos deserve better. Alam nyo, VP, kung sa akin yung nakuha yan, pa-credit naman ako, please. Ninakaw yung linya natin. Oo nga, East. Alam nyo, bad trip, no? Pati linya ninanakaw. Pati catchphrase ko, ninanakaw. Pakisagot na lang kasi yung tanong, VP. Lagi kang dami-dami mo statement na nilalabas eh. Tapos iiwas ka sa mga tanong, gagawin mo, maglalabas ka ng bagong issue. Wala kang pinagkaiba sa mga trolls mo. Ganun yung mga DDS trolls eh. Lalig, ganyan yung mga DDS bubulagers. Ganyan yung mga DDS bubulagers, guys. Kapag napapahiya mo na sila sa isang topic, dadalhin ka sa ibang issue, tapos paiikutin ka sa ibang issue. Ayan, hanggang sa wala na, nalayo ka na doon sa original na topic niyo. Ganun sila. Kamusta naman yung 3 baha nyo dyan just in 2024? Ano nangyari din sa 51 billion? Wala. Actually, itong 51 billion na to, mga kotsero, kinumpirma din yan ng DPWH. Ayan o. DPWH confirms 51 billion peso allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rodi's term. Wow! Sarap. 51 billions for flood control pero hindi nagamit. Saan kaya napunta?
Grabe, galing sa dugot pawis natin yan, guys. Alam niyo ba na yung 51 billion na yan galing sa withholding tax? Galing sa withholding tax natin yan. Nagpapayaman tayo ng mga nipo babies, guys. Oo, yung mga wala nang puhunan sa sarili, wala pang puhunan sa bayan. Nakakainis. Actually, hindi lang dyan. Si Digong may drama pa siya eh. Nagdrama pa siya, sabi niya. Duterte apologizes for putting Davao City in last priority for infrastructure. Yun yung sinabi niya. Si Digonggong yan, November 24, 2021. Sabi niya, hindi raw muna niya, sinadya daw niya na hindi i-develop ang Davao City nung siya ang Pangulo. Oo. Okay. So bakit meron kang 51 billion allocation? Akala ko ba hindi mo i-develop ang Davao City? Pero meron kang 51 billion allocation. Sinungaling talaga kayo eh. Alam nyo mga kotsero, yan ang drama ng mga Duterte. Kunyari, makabayan, mahal na mahal ko ang Pilipinas, hahalik pa sa flag yan, pero binenta na pala tayo sa China. Sinungaling eh. Magaling sila magdrama, magaling sila magpaawa, magaling sila magdrama, etc. etc. But, it's all that. That's it. Drama and paawa. Yun lang ang meron sila. Otherwise, nga. Kasi nungalingan din yung sinasabi ni ni Digonggong. Kasi yung budget sa Davao ay tumaas ng, Tumaas ng 119%. Simula 2016 to 2017. Yung budget ng Davao Region. Wala pa dyan yung sa DPWH. Na 2020, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 1 year lang yan. Tumaas ng 119%. So, nagsisinungaling lang tong si Digonggong. Sinungaling talaga si Digonggong. Ito pa. Dagdagan natin. Si Baste, nag-iiyak din, sabi. Pinupolitika daw sila kaya wala mga proyekto meron sa Davao City. Pinupolitika kami ng Davao City. Ay, ng national pala. Pinupolitika ang Davao City. Ayaw kami gawan ng big ticket projects. Oo, sabi niya. Suka! Yan, kasi wala naman lumalabas sa bibig ni Baste ko, di puro suka eh. Suka 2024. Politics is complex, nation building is less these days, particularly in our relationship with the administration. So I doubt if they will pour budget for these projects. Sabi niya. Hindi tayo popondohan. Bakit? Galit sa atin ng national eh. Tingnan niya mga kotsero ha. Anong sinabi ni Sara? Baka naman gusto ng pondohan ang mga infrastructure projects na naaayon sa master plan. Or baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapati nilang gibain na lang. Di ba pareho sila ang sinasabi ni Baste? Tapos kukumbinsihin nyo kami na hindi sila nag-uusap? What the F? Obviously, they're lying. Obvious. Alam naman nagkataon na iisa lang kayo ng sinasabi. Sabihin ni Sara, hindi po kami nag-uusap. Hindi po kami nag-uusap ng aking mga kapatid. Hindi po kami nag-uusap ng aking tatay, etc. etc. Pero iisa kayo ng sinasabi. Ang problema mga kotsero, sinungaling talaga sila. Bakit? Kasi 2 major projects in Davao to push through despite Marcos Duterte rift. Pahiya na naman mga Duterte. Ano yung mga big ticket projects? Waste to Energy Project and Davao City Transport Modernization Project. Contrary to the claims of Mayor Sebastian Duterte that these have been defunded. Nakakahiya to.
Sinopla ka ng Mindanao Development Authority. Hindi. Sinungaling yan si Baste. In fact, 2 big ticket projects pa nga ang popondohan ng national government eh. Ang nakakatawa dito mga kochero, etong si Baste, babatigos sa Marcos administration. Pero, hihingi ng pera. Ayan o. In August 2022, the City Council of Davao passed a resolution urging Marcos to provide a counterpart fund worth 3.4 billion for the WTE project in addition to the commitment of the Japanese government to donate 5 billion yen or an equivalent of 2 billion to partially fund the project. So, hindi maglalabas ng pera ang LGU. Tigas face, no? Magbibigay ng partial funding si JICA or Japanese government. Actually, that's also JICA. Tapos, ang gusto pa, yung sobra, para hindi sila maglabas ng pera, hindi maglabas ng pera yung City Council ng Davao City. Nakiusap kay PBBM, sinabi, kayo na lang magpondo nung sobra. Oo, kayo na lang magpondo ng sobra. Tigas face, di ba? Tapos, July 1, 2023, the Philippine government signed a $1 billion loan agreement with the ADB for the HPBS. Ito yung sa transportation nila. ADB. Sinungaling talaga pag Duterte. Ngayon lang ako naniniwala. Akala ko si Sara was above all of these things. Kaso hindi eh. Si Sara pala is well entrenched in the political strategy that is Rodrigo Roa Duterte. Political strategy. O, tuloy natin to. Tatanda ang naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kamakailan na kailangan gumawa ng National Flood Control Plan dahil hindi raw uubra ang kanya-kanyang plano. Talagang it's going to have to be a national plan. Yes, Oo. comprehensive. It will have to be a national plan. And as I keep saying, you cannot do this one province, one town, one. It has to be, it will cross regions. Itong plano na ito. Tingnan niyo yung kabobohan ni Sara. Medyo sopla siya ni PBBM doon. Ang finlex niya, yung flood control master plan ng Davao City lang. Davao City lang. Ano sinabi ni PBBM? Hindi pwedeng Davao City lang. Hindi pwedeng Metro Manila lang. Kailangan national. Kailangan national. O, nag-flex ka pa. Walang kwenta yung flex mo. Niyabang mo pa yung flood control master plan nyo, hindi pala yun yung kailangan. Pahiya. Pahiya is real. Pero bukod sa flood control master plan ng bansa, may dagdag batikos pa ang Vice Presidente. Ayon sa Vice, ang mga pinuno daw ay hindi dapat mabuyo ng pera, cocaine o champagne. Sabi pa niya, ang mga pinuno daw ay hindi dapat ginagawang tagahawak ng champagne glasses. Walang tinukoy na pangalan ang Vice Presidente sa kanyang pahayag. Pero matatandaan sa Van d'Honor sa Malacanang, naging usap-usapan ang insidenteng ito nang kunin ni First Lady Liza Araneta Marcos ang champagne glass na hawak na Senate President Chis Escudero at inumin ang laman nito. Ang champagne glass ibinalik din kay Senator Escudero. Paliwanag noon ng First Lady, nagbibiroan lang daw sila noon Escudero. Sabi naman Escudero, naging gentleman lang daw siya sa First Lady. Matatandaan din ang kontrobersya na viral video na inilabas ng mga taga-suporta ng mga Duterte ng lalaking may sinisinghot na tila puting bulbos. Nauna nang inideklara ng PNP, NBI at DICT na peke ang video at iginiit na hindi si Pangulong Marcos ang makikita rito. Sa panayam kahapon, sinabi rin ni VP Sara na nakapulong niya kamakailan sina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa na humihingi raw ng kanyang suporta para sa eleksyon 2025. Did they directly ask po for your help para sa 2025? Yes, merong ganun na conversation na nangyari. Yung pangangampanya sa 2025 na elections. Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers and I want to scan the political landscape. When you say antayin ang number, are you referring to the ranking of the said candidates po, ni si Senator Bato at Senator Bongo? Yes, opo. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys. Meeting? Para sa GMA Integrated Yun. Ano sinabi niya? Sabi niya,
Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Oo. Alam mo, meron din akong gustong sabihin tungkol sa ganyan. Oo. Kung ang leaders ay dapat hindi na motivate ng cash, cocaine, or champagne, at hindi dapat pinaghahawak ng champagne glasses, siguro ang mga leaders dapat hindi na nununtok ng sheriff ng court. Dapat ganun. Ang leaders dapat hindi na-associate ang pangalan nila sa corruption. Oo, yung pag-uubos ng 125 million sa 11 days. Lalo na yung sheriff ng korte na nag-i-implement lamang ng lawful order ng korte. Susuntukin mo? Wala kang kwentang leader. Oo. Ang leaders din, mga kotsero, hindi ipinagyayabang na sila ay nagmamariwana. Oo. Ang leaders, mga kotsero, hindi ipinagyayabang na sila ay nagpepentanil. Oo. Ganon. Ganon ang leaders eh. Oo. Ang leaders, hindi gumagawa ng chismis na ang ibang leader ay nagko-cocaine dahil inggit na dahil nasasapawan na siya ng ibang leader. Tingnan nyo, mga kotsero, wala na masyadong comment si Digonggong, di ba? Hindi na siya masyado nagsasalita. Alam nyo kung bakit? Malamang sa malamang si Sara na ang sumagot eh. Baka nag-uusap na silang pamilya. Sabi ni Digong, Sara, Inday, come here. Brut, brut. Inday, come here. Oh, brut, brut. Inday, I cannot do this anymore. I'm very, very tired. I am sick and I'm very, very tired. I cannot do propaganda anymore. Inday, Sara. Oo. So, putang ina, ikaw na lang. Brut, brut. Sara, ikaw na lang mag-cocaine kay Bongbong Marcos, ha? Putang ina. Ipinasa na raw ang bato kay Sara. Hindi, ipinasa na yung sisiw. Ipinasa na yung sisiw kay Sara. Kung hindi nyo alam yung ibig kong sabihin ng sisiw, panoorin nyo yung Malyari ni Piolo Pascual. Kahit pangit yun, nakakatawa yun. Nakakatawa yung part ng sisiw. Hindi ba to sisiw ang ipinasa? Baka ganun na yung nangyari, guys. Baka ganun na yung nangyari. Sara, Inday, come here. I really need your help. I cannot do it anymore. Here is the sisiw. Brut, brut. Nakakatawa to si Sara eh. Patawang sisiw to. Patawang sisiw to si Sara, guys. So, I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jarrett Live. Okay, God bless you and see you next time, guys. Alright? Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?